Isang nakakagulat at medyo nakakainis na insidente ang viral ngayon matapos makuhanan ng CCTV ang isang babae sa isang tindahan sa LRT Monumento. Sa tindahan ni Ching Jerlyn, isang babae ang pumasok na tila pagod at halatang gutom na gutom. Sa halip na umorder ng maayos, dire-diretso siyang kumuha ng pagkain. Una, nagpainit siya ng pehnoy na itlog. Pagkatapos kumuha agad siya ng isaw at walang pag-aalinlangang isinawsaw ito sa suka. Mapapansin sa video na tila sabik na sabik siya sa pagkain. Halos hindi na makahinga sa sobrang bilis ng pagnguya. Dahil dito, napaisip ang tindera at ang mga tao sa paligid kung siya ba ay lasing o wala sa tamang pag-iisip. Matapos ubusin ang unang kinain, hindi pa siya tumigil. Sinundan pa niya ito ng isa pang itlog. At habang kinakain ito, kapansin-pansin ang kanyang kakaibang galaw, parang may tama at tila wala sa sarili. Pero dito pa lalo naging kontrobersyal ang pangyayari. Pagkatapos kumain, muli siyang kumuha ng isaw at isinawsaw pa ito sa mismong malaking lalagyan ng suka, isang bagay na mahigpit na ipinagbabawal sa tindahan. Dahil dito, napatingin na ang ibang customer sa kanyang ginagawa. Hindi pa doon natapos, kumuha pa siya ng palamig bilang panulak at tila enjoy na enjoy pa habang iniinom ito. At nang matapos siyang kumain at uminom, saka pa lamang siya kumilos na parang normal na customer. Pinakwenta niya ang lahat ng kinain niya at sinabi ng tindera na aabot ito ng 50 piso. Ngunit sa halip na magbayad, iginiit ng babae na nakapagbayad na raw siya at may sukli pa umano siyang dapat matanggap na 50 pesos. Humingi siya ng sukli. Oo, tama ang narinig niyo. Dahil dito, tinanong siya ng tindera kung kailan at kanino siya nagbayad. Ngunit imbes na magpaliwanag ng maayos, nagalit pa ang babae. At talagang galit pa siya no? Sa kagustuhang maiwasan ang gulo, napilitan ng tindera na magbigay na lamang ng sukli, even though malinaw na wala naman talagang bayad na naganap. Sa huli, dahil sa nangyari, sinabi ng tindera na ikakaltas na lang sa kanyang sahod ang halagang 50. Ngunit hindi ito pinayagan ng may-ari ng tindahan. Bilang hakbang, ibinahagi na lamang nila ang CCTV footage upang matukoy ang babae at mabigyan ng babala ang iba upang hindi na ito makapangbiktima pa sa ibang lugar. Sa panahon ngayon, mahalaga ang pagiging maingat, lalo na sa ganitong klaseng panlilinlang. Ano sa tingin nyo dito guys? Diskarte ba ito o panlalamang na?